Good afternoon. Good morning. Alam nyo guys, ako'y pinanganak ng 1943. Kaya nagkaisip ako siguro mga 1955 na ganun. Nung magising ako, yung bang nagkamalay na ako, o marunong na ako, nagisnan ko buhay namin, mahirap talaga. At saka hindi lang kami ang naghihirap ng panahon yun. Kasi buong mundo yung gera ng gera ng Hapon buong mundo. World War 3, World War 2, yan. Oo. Ngayon, hirap na hirap kami, hindi lang kami, pati mga kapitbahay namin, mahirap. Ay walang gilingan ng palay noon. Ng bigas, walang gilingan ng bigas. Nagisnan ko, nagbabayo kami ng palay para maging bigas. Nagbabayo kami, ganyan. Pati yung mga kapitbahay namin, nagbabayo din sila. Kasi wala nga gilingan ng gilingan ng para maging bigas ang palay, ganun. Nagbabayo kami. Yung tatay ko gumawa ng yung lusong, yung ganyan, kahoy na kuwan, tapos binutasan yan. Diyan kami nagbabayo. Marunong na ako niyan. Kahit maliit pa ako, marunong na ako magsisig, yung magsipirit ba yung pasi doon sa doon sa bigas. Marunong na ako niyan Ganyan ang buhay namin. Nagisnan ko, hirap na hirap talaga mga tao. Maskin saan sa buong mundo kasi gera yun Tapos ng gera. Nung ako'y nung ako'y pumunta dito sa Maynila, hanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Nagkonduktor ako sa bus. Biyaheng Quiapo, Nicors yan. Biyaheng Monumento, Santa Cruz. 10 piso pa ang pamasahe sa bus. United Bus Line yun. Naku, nagkonduktor ako sa bus. Ang sweldo ng konduktor at saka driver, pag kumita ng 100 yung boss, 100, 100, 10 pesos ang sa konduktor. Ang sa driver, 15 pesos ang sweldo ng driver. Oo. Diba? Ang liit pa, no? 1963, 64, 65, 66. Nang 1966, may kumpanya kasi doon sa kalapit ng garahe ng Yubel. Nag-apply naman ako doon. Apply ako doon. Yun? Philippine American Embroidery, tawagin nila pa. Yung nasa jeep ang mga karatula sa jeep pa, ganon. Philippine American Embroidery. Nag-apply din ako doon. Kasi nagsawa na ako magkonduktor Hindi rin naman katagalan natanggap ako doon. Maganda pa ang mga kumpanya noon. Biruin mo nung tanggap ako. Ang sweldo noon, minimum wage 8 oras na trabaho, 6 pesos lang, minimum wage. Ngayon, nung bago pa lang ako sa kumpanya, dahil hindi ako marunong magtrabaho, magpanahi, ganyan. Siyempre, wala naman akong narating na pinag-aralan. Pangkaraniwang empleyado ako. Kung may natapos ako, ilalagay ka naman sa opisina, ganun. Pagkaraan ng 6 na buwan, bumaba sa akin ang memo, nagulat ako, sabi niya, Opelia Salmingo, ang ganyan.
Opilia San Mingo, you are, congratulations, you are permanent in this company, ganyan. Nako, di pasalamat ako kay Lord. Sabi ko, Lord, permanente na ako sa sa kumpanya na tinatrabahoan ko. Ngayon, yung naman, pagkaraan naman ng ilang araw, may dumating na naman sa aking memo, ganyan. Ang sabi yung adjustment, yung salary adjustment. Kasi nung unang pasok ko, ang salary ko lang, for pesos lang, 4 pesos. Bali, kasi nag-aaral pa ko manahi 4 pesos, ganun. Adjustment pala yun na magmula nang mag-umpisa akong magtrabaho, ay talagang minimum na yung sweldo ko. Ay naku, ditong tuwa na naman ako kasi may adjustment ako. Nung nakaraan na mga naka-isang taon na, doon ako sa kumpanya. Sabi ko, ano kayang ginagawa ng mga tao nandiyan sa personnel? Sabi niya, nag-apply yan sa SSS nag-uutang sa naglo-loan, ganyan. At kung ano-ano pa. Sabi ko, ano kaya, mag-loan din ako. Kasi alam ko matagal na ako ng empleyado ng SSS Kasi nung nagkukonduktor ako magpo 4 years ako doon sa pagkukonduktor Kinukunan ako gabi-gabi ng para sa SSS. Di siyempre umaasa ako na may SS ako, ganyan. Sabi ko, ako rin, maglulun din ako sa SS, sabi ko ganyan. Parang gaya-gaya ako, putumaya, ganyan. Ay naglun din ako, nag-apply ako sa SSS. Aba, wala pang 1 linggo bumalik sa akin yung papers ko, sabi, na-reject yung paper ko, wala naman daw akong, wala daw akong hulog sa SSS, bakit daw ako mag-uutang? Bakit daw ako maglulun? Wala akong hulog sa SSS. Sabi sa akin ng SSS, wala daw akong hulog, ba't ako uutang? Aba, hindi. Sabi ko, ang tagal ko nagkonduktor 4 na taon sabi ko ganyan. Pumunta ka agad ako doon sa opisina ng United Bus Line. Sabi ko doon sa, sabi ko, nag-loan ako sa SSS na-reject ang papers ko. Ito sabi ko, wala raw akong hulog. Wala raw akong hulog sa SSS, ganan. Alam mo ba, sabi sa akin yung sa office, sabi sa akin, huwag ka na maingay, sabi ganun. Aasikasuhin ko yan, babayaran ko lahat kung ilang taon doon sa SSS. Huwag ka na lang maingay, sabi ganun sa akin. Sabi niya, after 3 days, bumalik ka dito, sabi ganun sa akin. Hindi na ako nag-ingay, malis na ako. Ngayon, pagkaraan ng 3 araw, bumalik ako doon sa United Bus Line. Binigay sa akin yung resibo, yung isang papel na ganyan na nakalagay dyan November, December, January, February, March, April, ngayon paid ganyan. Ayun, attach ko doon sa sa loan ko na papers na loan para balik sa SSS. Ayun, na okihan ako, nakautang, nakahiram ako ng pera sa SSS. Isang aral din yun na kung hindi ako nagsubok na mag-file ng loan, hindi ko nalaman na hindi pala ako hinuhulugan doon sa United Bus Line. Aba, oo, ay di ang hirap habulin yun. O kung nag-close na ang United Bus Line, wala na akong mahahabol. Mabuti na yun, automatic na ko kaagad na wala pala kong hulog sa SSS. Pero binabawasan ako gabi-gabi pag may pag may duty ako, ganun. Malaking bagay na sabi ko ay salamat sa Diyos, sabi ko, kung hindi pala ako gumaya-gaya doon sa mga taong pupunta-punta diyan sa diyan sa office na yan hindi ko alam na mabuti na lang nalaman ko kaagad na hindi pala ako hinuhulugan sa SSS,
binabawasan ako gabi-gabi. Yun, nakatat ngayon yun sa ano ko, kaya ngayon, awa ng Diyos, may pensyon ako. Oo, ngayon nga, matanda na ako. Kasi iniisip ko nung araw, pag matanda na ako, at saka wala na akong trabaho, di kawawa na ako pagka kahit pa paano may pensyon ako. Oo, may pensyon ako ngayon sa SSS. Kasi nakumpleto ko yon ang 10 years service to pay, 120 months, ganon. O biro mo, ang laking bagay, di ba? Kung hindi ko inasikaso yung kaagad na hindi ako nakigaya-gaya, hindi ko nalaman na hindi pala ako hinuhulugan ng sa United Muslim sa SS ko. Oo, malaking bagay yun, guys, di ba? Ayun, may pensyon ako ngayon. Awa ni Lord. Ngayon, yun lang, guys. Yun lang ang maikikwento ko sa inyo nung kabataan ko. Sige, maraming salamat, guys. Yun, malaking bagay yun. Motivation message yun sa mga ibang mga nag-employ yun na hindi, kailangan i-correct talaga nila sa SSS na may hulog sila sa ganong kumpanya. Oo. That's good. Yan, guys. Oo. Sige, guys. Thank you,